basurang iniwan mo ay ang reynang dudurog sa'yo. Habang nakaluhod ako sa kabaong ng tatay kong janitor, nakangiti kang nakapulupot sa iyong mayamang kabit. Wala kang kwenta, maya pera lang ang kailangan ko, ang malamig mong sabi. Ngunit hindi mo alam ang bilyon-bilyong pinaglawayan mo pangalan ko ang nakapirma. Ang mahinang asawa na tinapakan mo ay muling isisilang mula sa putik. Ngayong hawak ko na ang mundong pinapangarap mo, handa ka na bang magmakaawa? Huwag mo na akong tawagan. Wala akong panahong pumunta sa basurang burol ng tatay mong janitor. Nakakasira ng araw, bahala ka sa buhay mo. Ang mga salitang yon, mula sa text message ni Marcos, ay tila yelong ibinuhos sa buong pagkatao ni Maya. Ibinaba niya ang kanyang lumang telepono at dahan-dahang ibinalik ang tingin sa murang kabaong sa kanyang harapan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang maingat niyang inaayos ang lukot na kwelyo ng kupas na polo ng kanyang ama. Ito ang kaisa-isang maayos na damit ni Tatay Lito, ang damit na isinusuot nito tuwing may mahalagang okasyon, ngunit ngayon ay naging damit na lamang para sa kanyang huling hantungan. Ang paligid ay amoy kandila at pinaghalong alikabok ng lumang estero, ngunit para kay Maya ito ang amoy ng kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal, nanigigas ang kanyang mga balikat. Walang luhang pumatak sa mga oras na yon, ngunit pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang kanyang dibdib hanggang sa pinakamaliit na piraso. Namamanhid ang kanyang mga binti sa matagal na pagluhod sa malamig na semento ng makipot na eskinita. Ramdam niya ang pait na umaakyat sa kanyang lalamunan, isang pait na pilit niyang nilulunok upang hindi siya tuluyang bumagsak sa harap ng mga taong nakikiramay. Sa bawat paghinga niya ay may kasamang tila tinik na sumusugat sa kanyang lalamunan. Paano nagawang talikuran ng lalaking pinangakuan siya nang walang hanggan ang kaisa-isang taong nagmahal at nagaruga sa kanya ng buong tapat. Idinikit ni Maya ang kanyang nanginginig na palad sa malamig na salamin ng kabaong. Bumalik sa kanyang gunita ang mga panahong umuuwi si Tatay Lito na may dalang isang maliit na lata ng gatas para sa kanyang ipinagbubuntis, kahit pa ang ibig sabihin nito ay tuyo at kanin na lamang ang kakainin ng matanda sa loob ng isang linggo. Ang mga kamay nitong puno ng kalyo mula sa paglilinis ng mga inidoro ng ibang tao ay palaging banayad kapag hinahaplos ang kanyang buhok. Ngayon, ang mga kamay na yon ay malamig at nakapikit na ng tuluyan. Automatikong napunta ang kabilang kamay ni Maya sa kanyang umbok na tiyan, tila pilit na ipinaparamdam sa anak sa kanyang sinapupunan ang yakap ng lolo nito na hindi na nito kailanman masisilayan. Lumapit ang isang matandang babae, si Aling Nena, at marahang inilapag ang ilang barya at lukot na perang papel sa ibabaw ng maliit na garapon na nagsisilbing abuluyan. Sinundan ito ng iba pang mga kapitbahay na pawang mga nakasuot ng kupas na damit, nag-aabot ng kape at biskwit, nagbabahagi ng kaunting barya mula sa kanilang bulsa. Ang simpleng kabutihang ito mula sa mga taong halos wala ring makain ay isang mainit na yakap sa nanlalamig na kaluluwa ni Maya, isang malaking kabalintunaan sa kawalan ng pakialam ng sarili niyang asawa. Ang taimtim na pagdadalamhati ay biglang binasag ng isang matapang na amoy ng mamahaling pabango na mabilis na kumalat sa hangin. Pumasok sa makipot na tolda si Doña Carmen, ang kanyang biyenan. Nakatakip ng isang pinong panyong may burda ang ilong at bibig ng matanda, habang diring-diri na inililibot ang paningin sa mga nakikiramay. Ang bawat hakbang nito ay puno ng pag-iinarte, tila ba nakatuntong ito sa isang napakaduming lugar. Diyos ko, Maya, nakakahiya ka. Dito mo pa talaga piniling magburol sa estero. Paano kung may makakita sa akin dito at malaman nilang manugang kita? Baka dumikit pa sa balat ko ang dumi ng lugar na ito. Matinis at puno ng pandidiri ang boses ng matanda. Wala itong pakialam kahit pa naririnig ng mga kapitbahay ang bawat mapanlait na salita na lumalabas sa kanyang bibig.
Yumuko na lamang si Maya, kinakagat ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang paghikbi. Wala siyang lakas upang makipagtalo. Wala siyang pera upang ilipat ang kanyang ama sa isang maayos na punerarya. Ang tanging kaya niyang gawin ay tanggapin ang panghihiya alang-alang sa kapayapaan ng burol. Inilayo na lamang niya ang kanyang paningin at tahimik na nagdasal na sana ay matapos na ang gabi. Sa hindi kalayuan sa labas ng sakop ng liwanag ng mga bombilya at sa ilalim ng bumabagsak na ambon, nakatayo ang isang matangkad na lalaki. Hawak nito ang isang malaking itim na payong na nagkakanlong sa kanya mula sa ulan. Si Attorney Gabriel, tahimik niyang pinagmamasdan ang bawat pangyayari, ang bawat panginginig ng balikat ni Maya, at ang bawat pangiinsulto ng pamilya ng asawa nito. Mahigpit ang hawak niya sa hawakan ng kanyang payong pilit na pinipigilan ang sariling mga paa na humakbang palapit upang ipagtanggol ang babaeng nasa harap ng kabaong. Kailangan niyang tuparin ang huling bilin ni Tatay Lito. Kailangang matutunan ni Maya na tumayo sa sarili nitong mga paa kahit pa ang kapalit nito ay ang dumaan sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Ang malamig na hangin ay nagdala ng isang matalim na ilaw mula sa kalsada. Biglang nahawi ang mga nag-uusyosong kapitbahay nang tumigil ang isang makinis at marangyang sasakyan sa tapat mismo ng maputik na eskinita. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Maya. Bumukas ang pinto ng sasakyan at unang lumabas ang pamilyar na sapatos na balat na madalas niyang punasan tuwing umaga. Si Marcos. Isang saglit na pag-asa ang dumaan sa mga mata ni Maya, nag-aakalang marahil ay nakonsensya ang kanyang asawa at nagdesisyong dumamay sa kanyang pangungulila. Ngunit bago pa man siya makahakbang palapit, isang mapuputi at makinis na kamay ang dahan-dahang pumulupot sa braso ni Marcos. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng pulang bestida ang bumaba mula sa sasakyan, nakangiti ng pagkatamis-tamis habang mahigpit na nakakapit sa lalaking asawa ni Maya. Tila ba sila ay dadalo sa isang masayang salo-salo at hindi sa isang lamay. Ang bawat hakbang ng babaeng nakapula ay tila mga pako na unti-unting ibinabaon sa pagkatao ni Maya habang pinagmamasdan niya itong lumapit sa kabaong. Ang matamis na ngiti ng babae ay isang lason na mabilis na gumapang sa buong paligid, lalo na nang ipulupot nito ang kanyang mapuputing braso sa leeg ng lalaking nangako sa harap ng altar na sasamahan si Maya sa hirap at ginhawa. Tiningnan ni Marcos si Maya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay walang bakas ng kahit anong awa o pagmamahal, kundi purong pandidiri. Oh, so ito pala ang sikat na estero na pinagmamalaki ng asawa mo. Mac, ang dumi naman dito. Baka magkasakit pa tayo. Maarteng wika ni Stella habang nakapulupot pa rin sa asawa ni Maya. Kumuha si Stella ng isang makapal na bungkos ng pera mula sa kanyang mamahaling bag at walang pakundangang inihagis iyon sa ibabaw ng salamin ng kabaong. Nagkalat ang mga malulutong na papel na tila mga dahong nilipad ng hangin at bumagsak sa mukha ng yumaong ama ni Maya. Ayan, abuloy ko sa tatay mo. Pambili ng kape para sa mga patay gutom mong bisita. Tila tinakasan ng dugo ang buong mukha ni Maya. Nanginginig niyang sinubukan na pulutin ang mga pera upang ibalik sa babae, ngunit isang malamig at matigas na sobre ang biglang ibinato ni Marcos sa kanyang harapan. Tumama iyon sa kanyang dibdib bago dahan-dahang dumausdos sa putikan. Pirmahan mo yan, Maya. Annulment papers natin. Tapos na tayo. Hindi ko na kayang magtiis sa kahirapan na idinudulot mo sa buhay ko. Malamig na utos ni Marcos, ang boses nito ay walang kaemo-emosyon. Bumigay ang mga tuhod ni Maya. Tuluyan siyang napaluhod sa maputik na lupa, pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Marcos. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, pumipigil sa mga salitang gusto niyang isigaw. Nanghina ang kanyang buong katawan habang nakatingala sa lalaking minahal niya ng buong buhay niya. Marcos, parang awa mo na. Kahit tapusin muna natin ang lamay ni tatay.
Wag naman ngayon. Nagmamakaawa ako paano na ang anak natin. Basag na basag ang tinig ni Maya, ang kanyang mga luha ay nag-uunahang bumagsak at humalo sa putik sa kanyang pisngi. Marahas na iniwaksi ni Marcos ang kanyang binti upang makawala sa pagkakakapit ni Maya. Ang biglaang paghila nito ay naging dahilan upang mawalan ng balanse ang mahinang katawan ng babae. Bago pa man bumagsak ang kanyang likuran sa malamig at basang semento, automatikong pumulupot ang mga braso ni Maya sa sariling tiyan upang saluhin ang pagkakabangga at protektahan ang sanggol sa kanyang sinapupunan mula sa anumang pinsala. Ito ang likas na reaksyon ng isang inang handang isalo ang lahat ng sakit. Huwag lamang masaktan ang kanyang anak. Bago pa man makabangon si Maya, humakbang palapit si Doña Carmen at walang awang dinuro ang nakadapa niyang manugang. Huwag mo nang isiping babalik ka pa sa bahay ko, Maya. Nakapangalan sa akin ang titulo ng bahay na yon. Wala akong pakialam kung nagbigay ka ng pera pambili noon dahil karapatan ko yon bilang nanay ng asawa mo. Kunin mo na ang mga basurang gamit mo ngayong gabi rin dahil nandidiri akong makita ang mga yon sa pamamahay ko. Lumayas ka. Tuluyang tumalikod si Marcos, inakbayan si Stella at naglakad pabalik sa kanilang sasakyan na tila walang inosenteng buhay na nadurog sa likuran nila. Walang sino man sa mga kapitbahay ang nakapagsalita dahil sa labis na takot at gulat. Ngunit habang umaandar palayo ang sasakyan ni na Marcos, isang mahinang bulong mula sa isang matandang kapitbahay ang umabot sa pandinig ni Maya. Sinabi nitong ang logo sa gilid ng marangyang sasakyang yon ay ang eksaktong simbolo ng malaking kumpanya kung saan naglinis ng sahig at nagtapon ng basura ang kanyang ama sa loob ng maraming taon. Matapos ang isang oras na tagpuan na lamang ni Maya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang madilim na kanto, yakap-yakap ang isang manipis na plastic bag na naglalaman ng 3 pira-pirasong damit na nakuha niya bago tuluyang kandaduhan ni Doña Carmen ang bahay na pinaghirapan niya. Bumuhos ang isang napakalakas na ulan na tila nakikisimpatiya sa pag-iyak ng langit. Wala siyang masilungan, wala siyang pera, wala siyang pamilya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na patak ng ulan at ang patuloy na pagkirot ng kanyang tiyan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa nang tanggapin ang pagbagsak ng kanyang katawan nang biglang tumigil ang ulan na tumatama sa kanyang mukha. Isang malaking itim na payong ang biglang nagbigay ng lilim sa kanya at nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang matangkad na anino ng lalaki ang tahimik na nakatayo sa kanyang harapan, nag-aalok ng isang kanlungan sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kalsada ay tila mga luhang hindi na maubos-ubos malamig at malupit sa balat ni Maya. Sa gitna ng kadiliman ng kanto, kung saan siya itinapon ng tadhana, tanging ang sariling hikbi at ang malakas na bugso ng hangin ang kanyang kasama. Ngunit sa isang sandali, ang marahas na pagbuhos ng tubig mula sa langit ay biglang tumigil sa kanyang itaas. Ang anino ng isang malaking itim na payong ay lumikha ng isang maliit na mundong tuyo sa gitna ng unos. Iniangat ni Maya ang kanyang paningin at nakita ang isang lalaking may malalim na mga mata, puno ng kalungkutan at paggalang na tila ba matagal na siyang kilala. Maya, hindi ligtas dito para sa'yo, lalo na sa kalagayan mo. Ang baritono at banayad na boses ng lalaki ay dumaan sa hangin, mas malakas pa kaysa sa ugong ng bagyo. Hindi alam ni Maya kung dapat ba siyang matakot o magpasalamat. Matapos ang panlilang na ginawa sa kanya ni Marcos, ang tiwala niya sa ibang tao ay tila isang basong nabasag at naging pinong alikabok na lamang. Sino ka? Bakit mo ako kilala? Wala na akong pera. Wala na silang iniwan sa akin. Kaya please, iwan mo na lang ako dito. Ang boses ni Maya ay halos isang bulong na lamang nanginginig sa ginaw at panghihina. Humigpit ang kapit niya sa plastic bag na naglalaman ng kanyang natitirang pagkatao. Hindi mo ako kailangang katakutan. Ako si Gabriel.
Noong panahong wala akong makain at halos mamatay na sa gutom sa kalsada, ang tatay mo ang nagbigay sa akin ng kalahati ng kanyang baon. Utang ko sa kanya ang buhay ko. At ngayon, oras na para bayaran ko ang utang na yon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kaisa-isa niyang anak. Paliwanag ni Gabriel habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang kamay, ngunit hindi niya hinawakan si Maya upang bigyan ito ng puwang na makahinga. Dala ng kawalan, ng pagpipilian at ng matinding pangangailangan na protektahan ang sanggol sa kanyang sinapupunan, sumama si Maya. Inalalayan siya ni Gabriel patungo sa isang maliit ngunit napakalinis na apartment sa isang tahimik na barangay. Ang paligid ay amoy sariwang linen at liwanag ng lampara na nagbibigay ng init sa naninigas na katawan ni Maya. Pagpasok nila agad, na kumuha si Gabriel ng isang makapal na tuwalya at inilagay ito sa mga balikat ni Maya. Ang bawat kilos ng lalaki ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot itong mabasag ang isang napakahalagang hiyas? Uminom ka muna nito, Maya. It's warm milk. Para sa inyo ng baby, wika ni Gabriel habang inilalapag ang isang baso sa maliit na lamesang kahoy. Nanatiling tahimik si Maya, ang kanyang mga mata ay nakapako sa baso habang ang usok ng mainit na gatas ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi siya nakaramdam ng panghuhusga. Hindi siya nakaramdam na siya ay isang pabigat. Lumingon si Gabriel at bago tuluyang lumabas ng silid upang bigyan ng privacy ang babae, may iniwan siyang isang pares ng malalambot na tsinelas sa tapat ng paa ni Maya. Ang mga tsinelas na yon ay sadyang idinisenyo para sa mga buntis, may malambot na sapin upang hindi mamaga ang mga paa. Isang maliit na detalye, ngunit sapat na upang pakuluyin muli ang mga luha sa mga mata ni Maya. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dahan-dahang lumapit si Maya sa lamesa at napansin ang isang lumang kwaderno na may pabalat na balat, sadyang iniwan ni Gabriel sa tabi ng baso ng gatas. Nanginginig ang mga daliri ni Maya nang buksan niya ang unang pahina. Ang amoy ng lumang papel at pamilyar na tinta ay agad na sumalubong sa kanyang pang-amoy. Hindi ito sulat ni Gabriel. Sa bawat kurba ng mga letra, sa bawat diin ng panulat, malinaw na nakaukit ang pagkakakilanlan ng kanyang ama. Maya, anak, kung nababasa mo ito, patawarin mo ako sa aking pagpapanggap. Ang simula ng sulat na tila isang tinig mula sa kabilang buhay na dumurog sa huling pader ng katatagan ni Maya. Napahawak siya nang mahigpit sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang pagsabog ng emosyong hindi niya kayang ikulong. Ano ang lihim na itinatago ni Tatay Lito sa loob ng maraming taon sa likod ng kanyang mga basahan at walis, at bakit ngayon lamang ito ipinagkatiwala sa kanya sa pamamagitan ng isang estranghero? Sa loob ng tahimik na silid, tanging ang banayad na paghinga ni Maya at ang mahinang pagtama ng ulan sa bintana ang maririnig. Hawak niya ang lumang kwaderno. Ang mga pahina nito ay tila mga labi ng nakaraan na naghihintay na muling mabuhay. Sa bawat salitang binabasa niya, unti-unting nabubuo ang isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya mula kay Marcos. Isinalaysay ni Tatay Lito sa kanyang mga sulat ang dahilan ng kanyang pananahimik. Hindi siya naging janitor dahil sa kawalan ng pagpipilian, kundi dahil sa isang dakilang pag-ibig at takot. Matapos ang trahedyang kumitil sa buhay ng ina ni Maya, dahil sa kasakiman ng kanilang mga kamag-anak sa yaman, pinili ng matanda na maging anino. Mas pinili niyang hawakan ang walis at basahan kaysa sa korona ng kapangyarihan. Masiguro lamang na lalaki si Maya na malayo sa panganib ng kanilang apelyido. Bumalik sa gunita ni Maya ang isang hapon kung kailan dumating si Marcos kasama ang mga mayayamang kaibigan nito sa kanilang munting dampa. Nakita niya ang kanyang ama na nakayuko habang nililinis ang putik na iniwan ng mga sapatos ng mga panauhin. Naalala ni Maya kung paano niya itinago ang kanyang ama sa likod ng pinto, natatakot na mapahiya sa harap ng kanyang asawa.
dahil sa dumi ng trabaho ng matanda. Ang pagsisisi ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Ang amang itinuring niyang kahihihiyan ay ang amang buong buhay na nagpakababa upang siya ay maitaas at maprotektahan. Ang kanyang pag-iyak ay naputol nang marinig ang isang marahang pagtama ng kamao sa kahoy na pintuan. Bumukas ito ng dahan-dahan at pumasok si Gabriel dala ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Hindi ito nagsalita, sa halip ay tahimik lamang na inilapag ang pagkain sa tabi ni Maya. Ang presensya ng lalaki ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng proteksyon sa kanyang naguguluhang isipan. Kumain ka muna, Maya. Kailangan nyo ng lakas ng anak mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga bagay na ginawa ng tatay mo dahil sa pagmamahal. Ang boses ni Gabriel ay puno ng pangunawa. Tila nababasa ang bawat pagdadalamhati sa mukha ng babae. Kinuha ni Gabriel ang isang malinis na tela at iniabot ito kay Maya upang punasan ng kanyang mga luha. Sa isang saglit nagtama ang kanilang mga mata. May kung anong kuryente ng pakikiramay ang dumaloy sa pagitan nila, isang damdaming hindi nangangailangan ng mga salita. Nanatili si Gabriel sa tabi niya, hindi nagtatanong. Hindi nagmamadali, sapat na ang init ng kanyang tabi upang maramdaman ni Maya na sa wakas ay may tao ring nakakakita sa kanyang tunay na halaga. Nang makaalis si Gabriel, tumayo si Maya at humarap sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng may maputlang muka at namamagang mga mata. Ngunit sa kailaliman ng kanyang mga balintataw ay may sumisibol na bagong liwanag. Idinikit niya ang kwaderno ng kanyang ama sa kanyang tiyan. Tila ba ipinapasa ang tapang at pag-ibig ni Tatay Lito sa sanggol na dinadala niya. Hindi na ako magiging mahinatay. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Ang kanyang matapang na bulong sa sarili. Subalit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig ang banayad na pag-ugong ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang liwanag mula sa screen ang tumambad sa kanyang paningin. Isang mensahe ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang larawang nakakabit dito ay sapat na upang patigilin ang tibok ng kanyang puso. Ito ay isang digital na imbitasyon para sa isang kasal, napaka-elegante at magarbo. Sa gitna ng ginto at puting disenyo ay ang mga pangalan ni Marcos at Stella, at sa ibaba ay may nakasulat na mensaheng tila isang lason na ibinulong sa kanyang tainga. Come on, vida dondong ketuakwak. Nang hina ang mga kamay ni Maya dahilan upang dahan-dahang dumulas ang telepono mula sa kanyang pagkakahawak at bumagsak sa malambot na alpombra. Ang sakit ng nakaraan ay tila isang muling nabuhay na halimaw, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang huling luha ay pumatak hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa isang katanungang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang bawat mitya ng pang-aapi bago tuluyang magliyab ang apoy ng kanyang paghihiganti? Ang marangyang katedral ay balot ng bango ng libu-libong sariwang puting rosas, isang halimuyak na tila pilit na nagtatakip sa baho ng katotohanan. Sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier na nagbibigay ng gintong liwanag, nakatayo si Marcos sa harap ng altar, suot ang isang mamahaling terno na kumikinang sa bawat galaw ng kanyang katawan. Ang bawat hakbang niya patungo sa babaeng nakasuot ng napakahabang belo ay puno ng kayabangan. Tila ba nakamit na niya ang rurok ng kanyang mga pangarap. Sa kanyang tabi, ang kanyang ina, na si Doña Carmen, ay halos hindi maipinta ang muka. Sa sobrang galak ang bawat daliri, ay napapalamutian ng mga alahas na tila sumisigaw ng kapangyarihan sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Finally, Mac, you deserve a wife who can lift you up, not someone who drags you down to the gutters. Ang bulong ni Doña Carmen habang nakatingin sa papalapit na si Stella. Ang bawat ngiti ng matanda ay puno ng panunuya para sa taong wala na sa kanilang buhay, isang tahimik na pagdiriwang ng kanilang tagumpay sa pagtatapon
sa isang pusong walang kasing tapat. Samantala, malayo sa mga kumikinang na hiyas at malalambot na carpet sa isang maliit at mainit na karinderya sa tabi ng kalsada, nakatayo si Maya. Ang kanyang suot na manipis na damit ay basa na ng pawis at ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot, ay namumula na sa babad ng sabon at tubig. Hawak niya ang isang basahang puno ng mantsa habang pilit na pinupunasan ang isang lamesang kahoy na puno ng tira-tirang pagkain. Ang bawat yukod niya upang abutin ang gilid ng lamesa ay nagdudulot ng isang matalim na kirot sa kanyang ibabang likuran, isang paalala ng bigat na dinadala ng kanyang katawan at ng kanyang puso. Maya, pakibilisan naman ang paglilinis dito. Ang bagal-bagal mo, paano tayo matatapos niyan? Ang singhal ng may-ari ng karinderya na tila walang pakialam sa pawis na tumatagaktak sa mukha ng buntis na babae. Tanging isang mahinang tango lamang ang naging sagot ni Maya. Kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang anumang reklamo. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan sa labas at ng usok mula sa mga nilulutong ulam, pilit niyang iniisip ang mukha ng kanyang ama at ang kaligtasan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa bawat pagod, tinitingnan niya ang kanyang mga palad na dati ay pinupunasan ni Marcos ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay tanging gasgas at dumi na lamang ang makikita. Hindi kalayuan sa karinderya, nakaparada ang isang itim na sasakyan na may madilim na salamin. Sa loob nito, nakaupo si Gabriel, mahigpit ang hawak sa manibela, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Pinagmamasdan niya si Maya. Mula sa malayo, ang bawat paghihirap ng babae ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang sariling konsensya. Gustong-gusto niyang lumabas, kunin ang basahan mula sa mga kamay ni Maya at dalhin ito sa isang lugar kung saan ang tanging gagawin nito ay magpahinga. Ngunit naalala niya ang bilin ni Tatay Lito na ang tunay na ginto ay kailangang dumaan sa apoy upang lumabas ang tunay nitong kintab. Isang sandali ng katahimikan ang namayani nang huminto si Maya sa kanyang pagtatrabaho. Sa tabi ng isang basag na paso sa gilid ng karinderya, nakakita siya ng isang maliit na dilaw na bulaklak na tumubo sa gitna ng semento. Sa kabila ng dumi at usok, ang bulaklak na yon ay nananatiling buhay at maliwanag. Isang tipid ng ngiti ang dumaan sa mga labi ni Maya. Dahan-dahan niyang pinuputol ang maliit na tangkay at maingat na inilagay ang bulaklak sa kanyang buhok, isang munting pagdiriwang ng kanyang sariling katatagan. Sa gitna ng mundong tila kinalimutan na siya. Ngunit ang munting ligaya ay biglang naputol nang maramdaman ni Maya ang isang kakaibang panghihina. Ang paligid ay biglang uminog at ang ingay ng mga tao ay tila naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang kanyang paningin ay unti-unting nilamon ng kadiliman. Sa kanyang huling sulyap, bago bumigay ang kanyang mga tuhod, nakita niya ang sariling kamay na pilit humahawak sa gilid ng palamesa, ngunit ang kanyang katawan ay wala ng lakas upang sumunod. Ang kanyang pagbagsak sa semento ay lumikha ng isang nakakagimbal na eksena sa loob ng karinderya. Habang ang mga tao ay nagsisimulang magkagulo at sumigaw para sa tulong, isang mantsa ng kulay pula ang dahan-dahang kumalat sa ibaba ng kanyang suot na palda, tila isang mapait na tanda ng panganib na nagbabanta sa kaisa-isang kayamanan na natitira sa kanya. Ang maputing kisame ng ospital ang unang tumambad sa mga mata ni Maya, isang nakasisilaw na liwanag na tila humahalukay sa kanyang nananakit na ulo. Ang hangin sa loob ng silid ay tuyo at amoy gamot, isang paligid na nagpaparamdam sa kanya ng matinding pangungulila. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang kamay patungo sa kanyang tiyan at nang maramdaman ang init ng kanyang balat, isang mabilis na pagtibok ng puso ang nagpaalala sa kanya ng huling eksena sa karinderya. Ang matinding takot ay tila isang malamig na tubig na bumuhos sa kanyang buong pagkatao, nagpapatigil sa kanyang bawat paghinga. Gising ka na pala, Maya. Huwag kang masyadong maligalig. Kailangang manatiling kalmado ang iyong katawan.
Ang malumanay na tinig ng isang doktor ang bumasag sa katahimikan. Ipinaliwanag nito na ang nangyari ay isang babala ng panganib sa kanyang pagbubuntis dahil sa labis na pagtatrabaho at kakulangan sa nutrisyon. Ang bawat salita ng doktor ay tila mga batong nagpapabigat sa konsensya ni Maya. Iniisip kung paanong ang kanyang kahinaan ay naging banta sa kaisa-isang buhay na mahalaga sa kanya. Nalaman ni Maya na ang lahat ng gastusin sa ospital ay nabayaran na sa pamamagitan ng isang foundation na tumutulong sa mga nangangailangan. Lingid sa kanyang kaalaman, sa labas ng pintuan, nakasandal si Gabriel sa pader. Nakapikit ang mga mata habang dinadama ang bawat buntong hininga ng babaeng nasa loob. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, puno ng pagtitimpi sa galit laban sa mga taong nagtulak kay Maya sa ganitong kalagayan. Ngunit bago pa man niya maisip ang susunod na hakbang, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos na balat ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Bumukas ang pinto nang walang pasintabi. Pumasok si Marcos, suot ang kanyang mamahaling Amerikana. Kasunod, ang isang lalaking may dalang itim na bag na malinaw na isang abogado. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Marcos. Sa halip ang kanyang mga mata ay puno ng pagkainip at pagmamadali. Tila ba ang pagdalaw sa kanyang asawa ay isang abala sa kanyang mahalagang oras. Mabuti at gising ka na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pamaya. Alam nating pareho na hindi mo kayang buhayin ang batang iyan. Look at you, nahimatay ka sa isang karinderya dahil sa gutom at pagod. Simula ni Marcos habang inilalapag ng kanyang abogado ang isang dokumento sa ibabaw ng kumot ni Maya. Pirmahan mo ito. Isang kasunduan na isusuko mo ang kustodya ng bata sa amin ni Stella pagkapanganak mo. Bilang kapalit bibigyan kita ng 50,000 piso. Sapat na yon para makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya. Kasunod nito ay ang pagpasok ni Doña Carmen na tila isang buhay ang naghihintay ng biktima. Be realistic, Maya. Isang mahirap na janitor ang tatay mo at ikaw ay isang labandera lang. Gusto mo bang lumaki ang apo ko sa dumi at gutom? Ibigay mo na siya sa amin. Si Stella ang mag-aalaga sa kanya ng maayos. Bibigyan namin siya ng lahat ng hindi mo kailanman maibibigay. Ang mga salitang iyon ay tila mga kidlat na tumatama sa puso ni Maya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanliit. Sa halip ang bawat insulto ay naging mitya ng isang apoy na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang bumangon kahit pa kumikirot ang kanyang katawan at tinitigan ng diretso sa mga mata si Marcos. Ang kanyang panginginig ay hindi na dahil sa takot kundi dahil sa isang puot na nagpapatigas sa kanyang kalooban. 50,000 piso. Yan ba ang tingin niyo sa halaga ng buhay ng anak ko? Ang boses ni Maya ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan na tila yumanig sa buong silid. Kinuha niya ang baso ng tubig sa tabi ng kanyang kama at sa isang mabilis na pagkilos ay ibinuhos ang laman nito sa mga dokumentong inilapag ng abogado. Ang puting papel ay agad na nangulubot at naging basahan sa harap ng gulat na mukha ni Marcos. Kahit magmakaawa kayo sa harap ko, kahit ubusin niyo ang lahat ng pera niyo, hinding-hindi niyo mahahawakan ang anak ko. Mas pipiliin kong mamuhay sa hirap kasama siya kaysa hayaan siyang lumaki sa mga taong kasing dumi ng budhi ninyo. Namula sa galit si Marcos at akmang hahakbang palapit nang biglang bumukas muli ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na agad na humarang sa pagitan ni Maya at ni Marcos. Walang sinabi si Gabriel ngunit ang talim ng kanyang tingin ay sapat na upang mapaurong si Marcos. Lumapit si Gabriel sa tabi ni Maya at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng babae, isang kilos na nagpaparamdam na hindi na ito nag-iisa sa laban na ito. Tapos na ang usapan. Lumabas na kayo bago ko tawagin ang security. Ang malamig na utos ni Gabriel
na tila isang hatol na walang puwang para sa apela. Padabog na lumabas si Marcos at Doña Carmen, ngunit bago tuluyang makaalis, lumingon ang abogado ni Marcos at nag-iwan ng isang banta. "Huwag kang kampante, Maya. Dadalhin namin ito sa korte. Ipapatunayan naming wala kang kakayahang maging ina dahil sa kahirapan at kawalan mo ng maayos na tirahan. Makukuha namin ang bata sa ayaw mo at sa gusto." Nang muling tumahimik ang silid, bumagsak ang balikat ni Maya at muling pumatak ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Gabriel, ang mga mata ay puno ng kawalan ng katiyakan at takot para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa harap ng kapangyarihan ng pera at batas na hawak ng kanyang mga kaaway, sapat nga ba ang kanyang pagmamahal upang maging kalasag sa bagyong paparating? Ang katahimikan sa loob ng silidang ding ospital matapos lumisan ni Marcos ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa hininga ni Maya. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa lumang kwaderno ng kanyang ama. Tila ba doon lamang siya kumukuha ng lakas upang hindi tuluyang gumuho. Ang banta ng abogado ni Marcos, nakukuhaing pilit ang kanyang anak, ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan, tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Paano niya lalabanan ang isang dambuhalang kumpanya at ang tumpok ng salapi kung ang tanging sandata niya ay ang kanyang nag-iisang pagmamahal? "Maya, tingnan mo ako." Ang malalim at matatag na tinig ni Gabriel ay bumasag sa kanyang masakit na pagmuni-muni. Lumapit ang lalaki at lumuhod sa harap niya upang maging kapantay ng kanyang paningin. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang isang mabait na estranghero ang nakikita ni Maya. May isang bagong aura ng awtoridad at talino na bumabalot kay Gabriel. "Hindi ka talo, at lalong hindi nila makukuha ang anak mo. Simula sa araw na ito, ako ang magsisilbing panangga mo. Hindi lamang ako isang taong tumutulong sa iyo, Maya. Ako si Attorney Gabriel de la Vega at gagawin ko ang lahat ng nasa loob ng batas upang manatili sa iyo ang iyong anak." Ang revelasyong ito ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na kuta para kay Maya. Hindi niya akalaing ang taong nagbigay sa kanya ng tsinelas at gatas ay isa palang dalubhasa sa batas. Ang pag-asa ay dahan-dahang gumapang sa kanyang puso, pilit na pinapalayas ang takot na kanina lamang ay lumalamon sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw sa loob ng isang malamig at pormal na opisina para sa mediation, muling nagaharap ang magkabilang panig. Nakaupo si Marcos nang may labis na kayabangan, kampanteng nakasandal, habang ang kanyang abogado ay naglalatag ng mga dokumentong nagpapatunay na walang kakayahang pinansyal si Maya. Ngunit sa bawat salitang binitawan ng kalaban, kalmado lamang na sumasagot si Gabriel. Gamit ang kanyang matalas na isipan, isa-isang pinabulaanan ni Gabriel ang bawat paratang. Inilabas niya ang mga ebidensya ng ilegal na paglilipat ng pondo ni Marcos at ang mga butas sa kanyang mga ari-arian na sapat na upang mapatahimik ang mayabang na asawa. Ang bawat pahayag ni Gabriel ay tila isang matibay na pader na humaharang sa bawat atake ni Marcos, hanggang sa ang huli ay mapilitang umalis nang may matinding pait sa kanyang mukha. Sa kanilang paglabas mula sa opisina, ang langit ay dahan-dahang naglalabas ng banayad na ulan. Binuksan ni Gabriel ang kanyang malaking itim na payong at maingat na inalalayan si Maya. Habang sila ay naglalakad sa tabi ng kalsada, nadarama ni Maya ang init mula sa braso ni Gabriel na bahagyang tumatama sa kanyang balikat upang masiguro na hindi siya mababasa ng ulan. Napansin ni Maya na ang kanang bahagi ng balikat ni Gabriel ay basang-basa na dahil ang malaking bahagi ng payong ay nakatutok sa kanya at sa kanyang dinadalang bata. Ang simpleng pagkilos na ito ay nagdulot ng isang kakaibang pintig sa puso ni Maya, isang pakiramdam ng pagpapahalaga na matagal na niyang kinalimutan. "Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon kung wala ka," mahinang wika ni Maya.
habang nakatingin sa gilid ng mukha ng lalaki. Gaya ng sinabi ko, Maya, utang ko ang buhay ko sa tatay mo. Pero higit pa doon, nararapat ka lamang na ipagtanggol. Sagot ni Gabriel nang hindi inaalis ang tingin sa dinadaanan, ngunit may isang maliit at tapat na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Nang makabalik sila sa lumang dampa ni Tatay Lito sa ilalim ng gabi, ang bawat sulok ng bahay ay tila may ibinubulong na lihim. Naalala ni Maya ang nakasulat sa kwaderno tungkol sa ika-4 na piraso ng laryo sa ilalim ng lababo. Gamit ang isang maliit na kagamitan, dahan-dahan niyang tinaas ang mabigat na semento. Sa ilalim nito, nakatago ang isang maliit na rurong gawa sa matigas na kahoy balot ng makapal na plastik upang hindi mabulok. Nanginginig ang mga kamay ni Maya nang buksan niya ang ruron. Sa loob nito ay lumang ngunit kumikinang na gintong susi ng isang deposit box sa bangko at isang sulat na may selyo ng isang kilalang pamilya ng mga negosyante. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang huling hininga ng kanyang ama, isang paghahanda para sa sandaling ito kung kailan handa na si Maya na harapin ang kanyang tunay na kapalaran. Ngunit sa tabi ng susi may isang lumang larawan ng isang magandang babae na may suot na mamahaling kwintas, isang larawang hindi kailanman nakita ni Maya noon at isang katanungang biglang gumitla sa kanyang isipan. Sino ang babaeng ito sa buhay ng janitor na si Tatay Lito? Sa loob ng isang mansyong nababalot ng huwad, naningning ang bawat kagamitang kristal ay tila sumasalamin salamat na unti-unting lumalalim sa pagsasama ni na Marcos at Stella. Ang sikat ng umaga na pumapasok sa malalaking bintana ay hindi sapat upang pawiin ang lamig na nagmumula sa pagitan ng mag-asawa. Nakaupo si Stella sa harap ng kanyang vanity mirror, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang pilit na naglalagay ng kolorete sa mukhang tila nawawalan na ng kulay. Sa screen ng kanyang telepono, ang mga mensahe mula sa mga hindi kilalang numero ay sunod-sunod na lumalabas, bawat isa ay isang paalala ng mga utang na hindi na niya kayang bayaran. Ang kumpanya ng kanyang pamilya na ipinagmamalaki niya kay Marcos ay isa na lamang hungkag na balat na malapit ng gumuho. Mac, kailangan natin ng pera. Hindi pwedeng ganito na lang, kailangan nating gumawa ng paraan para maisalba ang negosyo ni Dad. Ang boses ni Stella ay puno ng pagsusumamo na may halong desperasyon. Lumingon si Marcos mula sa kanyang pagkakaupo. Ang kanyang mukha ay madilim at bakas. Ang inis mula sa pagkatalo niya sa mediation laban kay Gabriel. Ang kanyang ego ay sugatan at ang balita tungkol sa paghihikahos ni Stella ay tila isang asin na ibinubudbod sa kanyang sariwang sugat. Hindi niya akalaing ang babaeng ipinalit niya kay Maya ay isa palang pabigat na puno ng utang. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito bago tayo ikasal? Stella, akala ko ba ay matatag ang pamilya niyo? Ngayon, nadadamay ako sa mga kalokohan niyo. Ang banya at mapait na sagot ni Marcos habang marahas na binubuksan ang kanyang briefcase. Pumasok sa silid si Doña Carmen. Suot ang isang mamahaling bestida na tila hindi alintana ang tensyong namamayani. Marcos, huwag mong kalimutang bilhan ako ng bagong singsing para sa event sa susunod na linggo. Gusto ko iyong may malaking diamante para naman hindi tayo magmukhang pulubi sa harap ng mga kaibigan ko. Hindi nakasagot si Stella, sa halip ay mas hinigpitan niya ang kapit sa kanyang brush. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa sariling palad upang pigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib para sa kanyang biyenan. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang sampal ng katotohanan na ang pamilyang ito ay nabubuhay lamang sa panlabas na anyo habang ang kalooban ay unti-unti nang nabubulok. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang opisina na may matayog na tanawin ng buong Metro Manila, nakaupo si Gabriel sa harap ng kanyang computer. Ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay ng kakaibang kintab sa kanyang mga mata na tila may pinaplano.
Isang dokumento ang nasa harap niya, ang ulat tungkol sa proyektong San Isidro, ang eksaktong lugar kung saan matatagpuan ang maliit na dampa ni Tatay Lito. Alam ni Gabriel na ito ang pain na hindi matatanggihan ni Marcos. Ang pagkakataong makakuha ng malaking komisyon at ang pagkakataong tuluyang durugin ang nakaraan ni Maya ay magiging sapat na dahilan upang gumawa ng maling hakbang ang lalaki. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang isang pluma at nilagdaan ang pag-apruba sa pagtatalaga kay Marcos bilang project manager para sa demolisyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa bawat desisyon ni Marcos na magnakaw mula sa pondo ng L Group upang bayaran ang mga utang ni Stella, lalong humihigpit ang lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Bumalik ang eksena sa mansyon ni na Marcos. Isang tawag ang tinanggap ni Marcos mula sa kanyang opisina na nagpabago sa kanyang ekspresyon mula sa galit patungo sa isang nakakatakot na galak. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa katuwaan habang ibinababa ang telepono. Stella, may solusyon na sa problema natin. Ibinigay sa akin ng kumpanya ang San Isidro Project. I can manipulate the funds from there at higit sa lahat. Tumigil si Marcos at lumingon sa direksyon ng bintana. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kasamaan. Ako ang mismong mag-uutos na iahon ang mga makina para idiretso ang paggiba sa barong-barong ng tatay ni Maya. Sisiguraduhin kong wala nang matitira sa mga alaala ng pamilya niyang basura. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging mas mabigat, isang katahimikan na punong-puno ng masamang balak. Hindi alam ni Marcos na sa bawat pagtawa niya ng lihim, ang bawat hakbang niya ay tila isang paglalakad patungo sa sarili niyang bitag, at ang bawat barya na balak niyang nakawin ay magiging kabayaran para sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Maya. Hanggang kailan mananatiling nakatayo ang isang toreng gawa sa kasinungalingan bago ito tuluyang gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong kasakiman. Ang mga yabag ng nagmamadaling mga paa sa tuyong lupa ay nagpatahimik sa umaga ni Maya. Humahangos na dumating ang kanyang mga dating kapitbahay mula sa San Isidro. Ang kanilang mga mukha ay balot ng takot at pagdadalamhati. Sa pagitan ng kanilang mga hikbi, nalaman ni Maya ang balitang tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Ang mga dambuhalang makina ay nasa tapat na ng kanilang munting dampa, handang lamunin ang bawat piraso ng alaala ni Tatay Lito sa ilalim ng utos ng taong dati niyang tinawag na asawa. Hindi nag-aksaya ng panahon si Maya. Sa kabila ng bigat ng kanyang dinadalang bata, mabilis siyang nagtungo sa lugar kung saan siya lumaki. Pagdating niya, ang amoy ng usok mula sa mga makina at ang alikabok na nagmumula sa mga gumigibang pader ay sumalubong sa kanya. Doon sa gitna ng kaguluhan nakatayo si Marcos. May hawak siyang sigarilyo at ang kanyang mga mata ay puno ng mapait na katuwaan habang pinapanood ang bawat pag-ungol ng mga bulldozer na tila mga halimaw na nagugutom. Tingnan mo nga naman, ang ating dakilang byuda ay narito na. Ang mapanuyang boses ni Marcos ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng demolisyon. Huli ka na, Maya. Ang basurang ito ay kailangan ng linisin para sa progresong pinamumunuan ko. Wala nang puwang ang kahirapan mo sa hinaharap na itinatayo ko. Lumingon si Marcos sa isang maliit na lamesang kahoy na nailabas mula sa dampa. Doon ay nakapatong ang kaisa-isang natitirang larawan ni Tatay Lito. Sa isang mapanghamong kilos, dinampot ni Marcos ang frame at itinapon ito sa putikan. Hindi pa siya nakontento, dahan-dahan niyang itinapak ang kanyang sapatos na balat sa ibabaw ng salamin, dahilan upang mabasag ang proteksyon ng larawan at mabaon ang mukha ng matanda sa maduming lupa. Basura ang tatay mo at basura rin ang mga alaalang ito. Ang malamig na wika ni Marcos habang nakatingin ng diretso sa nagngingit-ngit na mga mata ni Maya. Sa sandaling iyon, ang takot na madalas na kumukulong sa boses ni Maya ay biglang naglaho. Isang matinding puwersa ang tila gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang mga palad. Hindi siya sumigaw,
hindi siya nakiusap. Humakbang siya ng mabilis at sa isang iglap, ang tunog ng palad na tumama ng buong lakas sa pisngi ni Marcos ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging biktima. Ang lakas ng sampal ay sapat na upang mapalingon ang mukha ni Marcos at malaglag ang sigarilyo mula sa kanyang bibig. Hinding-hindi mo matatapak-tapakan ang dangal ng tatay ko. Yang boses ni Maya ay gumaralgal sa tindi ng emosyon, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang punyal. Ang dumi sa sapatos mo ay hindi kailanman papantay sa linis ng puso ng taong hinahamak mo. Akmang susugod si Marcos nang may galit nang biglang may humarang na isang matikas na figura. Si Gabriel kasama ang ilang mga pulis at mga taong nakasuot ng formal na barong ay mabilis na dumating sa eksena. Iniharap ni Gabriel ang isang dokumentong may selyo ng korte, isang pansamantalang utos na nagpapatigil sa anumang aktibidad sa lugar na yon dahil sa usapin ng pagmamay-ari. Bitawan mo ang anumang balak mo, Marcos Siconib. Ang boses ni Gabriel ay malamig at puno ng babala. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng proteksyon ng batas. At ikaw bilang empleyado ng L Group ay walang awtoridad na gumawa ng anumang hakbang nang walang pahintulot mula sa tunay na may-ari ng lupang ito. Napilit ang umurong si Marcos, ang kanyang mukha ay namumula sa hiyang dulot ng sampal at sa pagkatalo sa harap ng kanyang mga tauhan. Ngunit bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang masamang tingin na tila nangangakong hindi pa tapos ang laban. Nang muling tumahimik ang paligid, dahan-dahang lumapit si Maya sa putikan. Lumuhod siya at maingat na pinulot ang larawan ng kanyang ama. Gamit ang kanyang sariling damit, dahan-dahan niyang pinunasan ang putik na dumungis sa mukha ni Tatay Lito. Ang bawat pagpahid niya ay may kasamang panata na hinding-hindi na muling mauulit ang ganitong paglapastangan. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi niya. Inalalayan niya si Maya na tumayo at tinitigan ito ng may malalim na paghanga. Tapos na ang panahon ng pagtatago, Maya. Nakita ko ang tapang sa iyong mga mata. Handa ka na bang malaman kung bakit iniwan sa iyo ng tatay mo ang gintong susing iyon? Tumingin si Maya kay Gabriel, ang kanyang paghinga ay dahan-dahang kumakalma, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matatag pa sa semento. Dalhin mo ako sa bangko, Gabriel. Gusto kong makita kung ano ang huling regalo ni tatay para sa amin ng anak ko. Habang sila ay papalayo sa guho ng San Isidro, ang sikat ng araw ay tumatama sa gintong susi na hawak ni Maya, isang munting kislap na tila nagsisilbing mitya ng isang malaking pagbabago. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag. Sapat nga ba ang yaman na nakatago sa loob ng isang vault upang burahin ang lahat ng pait na itinanim ni Marcos sa kanyang puso? O ito lamang ang simula ng isang mas malaking bagyong hindi niya inaasahan? Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ng pribadong silid ng bangko ay tila isang paglalakad sa isang mundong dati ay panaginip lamang para kay Maya. Ang lamig ng aircon ay humahalayhay sa kanyang balat, ngunit ang init ng kaba sa kanyang dibdib ang mas nangingibabaw. Sa tabi niya si Gabriel ay nananatiling tahimik, isang matibay na presensya na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Nang makarating sila sa harap ng malaking bakal na pinto ng vault, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Inilabas ni Maya ang gintong susi mula sa kanyang bulsa. Ang marahang pagpasok ng susi sa loob ng butas at ang pag-ikot ng mga mekanismo sa loob ng bakal na pinto ay hindi lumikha ng anumang ingay sa kanyang pandinig, kundi isang pakiramdam ng pagbukas ng isang bagong kabanata. Nang dahan-dahang bumukas ang pintuan ng deposit box, hindi mga tumpok ng pera ang tumambad sa kanya, kundi isang maayos na nakasalansan na mga dokumento, ilang mga titulo ng lupa, at isang maliit na itim na USB drive na nakapatong sa ibabaw ng isang lumang sobre. Maya, handa ka na bang makita ang katotohanan? Ang banayad na tanong ni Gabriel habang iniaabot ang isang laptop.
Isinalpak ni Maya ang USB drive at sa loob ng ilang sandali ang screen ay nagliwanag. Lumabas ang imahe ng isang lalaking nakasuot ng napaka-eleganteng terno. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay bakas. Ang isang awitoridad na malayo sa imahe ng janitor na nakagisnan ni Maya. Ngunit nang magsimula itong magsalita ang boses, ay nananatiling ang malambot at mapagmahal na tinig ni Tatay Lito. Maya anak ko, patawarin mo ako kung kailangan kong magtago sa likod ng mga basahan at walis sa loob ng maraming taon. Ang simula ng mensahe habang ang mga mata ni Tatay Lito sa screen ay nagsisimulang mangilid ang luha. Ang L Group na kumpanya kung saan ako nagtatrabaho bilang janitor. Ako ang nagtatag niyan. Itinago ko ang lahat upang protektahan ka mula sa mga taong pumatay sa iyong ina dahil sa kasakiman. Ngunit ngayon, sa tulong ni Gabriel, ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng nararapat sa iyo. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng aking pinaghirapan. Ang paghikbi ni Maya ay tila isang bagyong matagal nang kinikimkim sa kanyang dibdib na ngayon lamang nakalaya. Napahawak siya sa kanyang tiyan, dinaramdam ang bawat salita ng kanyang ama na tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa pait ng pang-aapi ni Marcos, kundi dahil sa pag-unawa sa lalim ng sakripisyo ng kanyang ama. Ang amang hinamak ng lahat ay ang hari ng isang imperyong ngayon ay nasa kanyang mga kamay na. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang mamahaling pluma na may nakaukit na sagisag ng pamilya ni Maya. Through this pen you hold the power to change everything, Maya. Hindi ka na ang asawa na basta na lamang itatapon sa kalsada. You are now the chairperson of the L Group. Handa na akong magsilbi sa iyo, hindi lamang bilang abogado ng tatay mo, kundi bilang iyong katuwang. Tiningnan ni Maya ang pluma, pagkatapos ay tumingin siya kay Gabriel. Ang kislap sa mga mata ng lalaki ay puno ng katapatan at isang damdaming higit pa sa obligasyon. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, nakaramdam si Maya ng isang kakaibang seguridad, isang init na nagmumula sa presensya ni Gabriel na tila nagsasabing hinding-hindi na siya muling maglalakad ng mag-isa sa dilim. Pinunasan ni Maya ang kanyang mga luha at kinuha ang pluma. Ang kanyang panginginig ay naglaho na palitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Tumingin siya muli sa screen kung saan nakangiti ang kanyang ama, tila binibigyan siya ng basbas para sa susunod na hakbang. Gabriel, ang boses ni Maya ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. I want you to prepare everything. Hayaan nating ituloy ni Marcos ang seremonya ng paghuhukay sa San Isidro bukas. Ibigay natin sa kanya ang lahat ng kumpiyansa na kailangan niya. Gusto kong makita ang kanyang mukha kapag nalaman niyang ang lupang tinatapakan niya at ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay pagmamay-ari ng babaeng tinawag niyang basura. Tumango si Gabriel, ang kanyang mga labi ay nagpakita ng isang mapanuring ngiti. Consider it done, Chairperson. Habang papalabas sila ng bangko, ang sikat ng hapon ay tumatama sa mukha ni Maya, nagbibigay ng gintong liwanag sa kanyang bagong anyo. Ang kanyang paglalakad ay puno na ng dignidad at ang bawat hininga niya ay may dalang panata ng paniningil. Subalit sa kailaliman ng kanyang puso may isang maliit na bahagi na nagtatanong, sa oras na makuha na niya ang lahat ng kapangyarihan, magagawa pa kaya niyang panatilihin ang linis ng kanyang puso na itinuro ng kanyang ama o lalamunin din siya ng parehong kadilimang sumira sa kanyang pamilya. Ang gabi sa loob ng opisina ni Marcos ay balot ng isang nakabibinging katahimikan, tanging ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga daliri sa keyboard ang nagbibigay ng buhay sa silid. Ang liwanag mula sa computer screen ay nagbibigay ng isang maputlang anyo sa kanyang mukha na tila isang maskara ng kasakiman. Sa bawat pagpindot niya sa mouse, libu-libong pondo mula sa L Group ang dahan-dahang inililipat sa isang sikretong account na nakapangalan kay Stella.
Naniniwala si Marcos na ang San Isidro Project ang magiging gintong tulay niya upang mabayaran ang lahat ng utang ng kanyang bagong asawa at tuluyang makamit ang buhay na palagi niyang pinapangarap. Kakaunti na lang, Stella. Pagkatapos ng groundbreaking bukas, wala na tayong kailangang katakutan. Magiging hari at reyna tayo ng kumpanyang ito habang ang dating asawa ko ay nananatiling nakabaon sa putik. Ang bulong ni Marcos sa sarili habang ang isang nakakatakot na ngiti ay sumisibol sa kanyang mga labi. Hindi niya alam na ang bawat perang kanyang ninanakaw ay tila isang pako na unti-unting ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Samantala, sa lumang komunidad ng San Isidro, ang yabag ng mga mamahaling sapatos ni Doña Carmen ay tila isang insulto sa katahimikan ng gabi. Naglalakad siya sa gitna ng eskinita, suot ang kanyang mga alahas na kumikinang sa ilalim ng madidilim na bumbilya. Huminto siya sa tapat ng isang tindahan at nagsimulang magmalaki sa mga dating kapitbahay ni Maya. Alam niyo ba bukas na, ang simula ng bagong buhay ng anak so magiging bilyonaryo na si Marcos at ang lahat ng basurang ito ay mawawala na sa paningin namin. Mabuti na lang at nakawala na siya sa malas na si Mayabe. Ang matinis na boses ni Doña Carmen ay puno ng pangungutya. Ang bawat salita niya ay tila mga latigo na humahampas sa dangal ng mga taong dati ay naging kaibigan ni Tatay Lito. Malayo sa ingay ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at eksklusibong butik, nakatayo si Maya sa harap ng isang malaking salamin. Hindi siya nakasuot ng magarbo o mabulaklak na damit. Sa halip pinili niya ang isang itim na business suit na may napaka-eleganteng tabas sapat upang magbigay ng awtoridad sa kanyang anyo habang maingat na kinakanlong ang kanyang umbok na tiyan. Ang tela ay malambot at dekalidad, tila isang baluti na naghahanda sa kanya para sa isang digmaan. Nakatayo si Gabriel sa likuran niya pinagmamasdan ang kanyang refleksyon ng may malalim na paghanga at paggalang. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang inayos ang kwelyo niyang suit ni Maya. Ang init ng mga daliri ni Gabriel na bahagyang sumasagi sa balat ng kanyang leeg ay nagdulot ng isang banayad na kuryente ng kilig sa buong katawan ni Maya. Sa loob ng mahabang panahon ito, ang unang pagkakataon na naramdaman niyang tinitingnan siya ng isang lalaki, hindi bilang isang kasambahay o isang pabigat, kundi bilang isang babaeng may taglay na kapangyarihan at halaga. Perfect. Ang mahinang wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa pandinig ni Maya. Bukas hindi na lang sila makakakita ng isang chairperson. Makikita nila ang babaeng kumuha ng lahat ng piraso ng kanyang nadurog na puso upang bumuo ng isang reyna. Tumingin si Maya sa kanyang refleksyon, ngunit bago niya tuluyang lisanin ang salamin, dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang leeg. Sa ilalim ng mamahaling suit nakatago ang isang simpleng pulang tali na may isang maliit na kahoy na krus, ang huling regalo ng kanyang ama. Hindi niya ito hinubad dahil ito ang nagpapaalala sa kanya kung saan siya nagmula at kung para kanino ang laban na ito. Gabriel, salamat dahil hindi mo ako iniwan sa panahong ako mismo ay gustong nang bumitaw sa sarili ko. Mahinang sabi ni Maya habang nakatingin sa mga mata ng lalaki sa salamin. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting tapat at puno ng pangako. Inabot niya ang kamay ni Maya at marahan itong pinisil. Hinding-hindi ako aalis sa tabi mo, Maya. Hanggang sa huling hakbang ng laban na ito, ako ang magiging sandalan mo. Habang papalabas sila ng butik ang gabi, ay tila mas lalong nagiging madilim isang babala ng bagyong paparating sa buhay ni Marcos. Ngunit sa isang madilim na sulok ng bangko, isang empleyado ang lihim na tumatawag sa telepono. Ang balitang ibinubulong nito tungkol sa isang malaking transfer ng pondo ay nakarating sa pandinig ni Stella na nagpabago sa ekspresyon ng babae mula sa kaba patungo sa isang mapanganib na kuryosidad.
Sino ang misteryosong chairperson na biglang kumuha ng lahat ng control sa big control sa L Group? Ang katanungang ito ay tila isang mitya na handa nang magpasabog sa lahat ng kasinungalingan bukas ng umaga. Ang sikat ng araw sa San Isidro noong umagang yon ay tila walang pakundangan nagbibigay ng matinding liwanag sa alikabok at usok na nagmumula sa mga dambuhalang makina na nakahilera sa tapat ng mga barong-barong. Ang amoy ng krudo ay humahalo sa hangin, isang masangsang na paalala ng nagbabantang pagkawasak. Nakatayo si Marcos sa ibabaw ng isang mataas na entablado na napapalamutian ng mga kulay asul at puting tela ang mga sagisag ng L Group. Hawak niya ang mikropono nang may labis na kumpiyansa ang kanyang bawat galaw ay tila isang hari na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Mga taga San Isidro, makinig kayo. Ang araw na ito ay ang simula ng paglilinis sa basurang lugar na ito. Ang pananatili ninyo dito ay isang hadlang sa progresong pinamumunuan ko. Wala akong pakialam sa mga drama ninyo. Ang lupang ito ay para sa mga taong may pera, hindi para sa mga squatter na gaya ninyo. Ang boses ni Marcos ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, puno ng puot at kawalan ng pakialam. Sa ibaba ng entablado, ang mga dating kapitbahay ni Maya ay nagbuklod-buklod. Ang mga matatanda, kababaihan at pati mga bata ay nagkapit-bisig upang bumuo ng isang barikadang tao sa tapat ng munting dampa ni Tatay Lito. Si Aling Nena ay umiiyak. Habang hawak ang isang karatula, pilit na ipinapaliwanag na wala silang ibang mapupuntahan. Ngunit sa bawat pagsusumamo nila, tanging ang marahas na pagtulak ng mga security guard ni Marcos ang kanilang natatanggap. Ang bawat pagbagsak ng isang residente sa tuyong lupa ay tinutugunan lamang ng malakas na pag-ugong ng mga bulldozer na tila mga halimaw na handa ng sumunggab sa loob ng isang puting tolda na sadyang inilaan para sa mga VIP. Nakaupo si Stella at Doña Carmen. Ang dalawa ay tila nanonood lamang ng isang palabas habang marahang pinagtatama ang kanilang mga basong may mamahaling champagne. Ang tunog ng pagkiskis ng kristal ay isang mapait na musika sa gitna ng paghihirap ng mga tao. Look at them, Carmen. Para silang mga langgam na nagkakagulo, nakaka-stress panoorin, buti na lang. At malapit na silang mawala sa paningin natin. Ang mapanuyang wika ni Stella habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Totoo ka, Stella. My son is finally doing the right thing. Dapat lang na idiretso na ang pag-araro sa dampa ng matandang janitor na yon. Isang malaking mantsa sa karir ni Marcos, ang pamilya ni Maya. Ang dagdag ni Doña Carmen bago lumagok ng inumin. Nang marating ng tensyon ang rurok nito, bumaba si Marcos mula sa entablado at kinuha ang isang mabigat na bundo mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Humakbang siya nang may kasakiman patungo sa pintuan ng dampa ni Tatay Lito. Doon ay nakapako ang isang maliit na board na gawa sa kahoy kung saan nakasulat ang pangalan ng matanda bilang tanda ng kanyang tahanan. Itinaas ni Marcos ang bundo, ang kanyang mga kalamnan ay naninigas sa matinding pagnanais na durugin ang huling simbolo ng nakaraan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kahirapan. Ito ang mangyayari sa lahat ng basura, ang sigaw ni Marcos habang iwinawas-iwas ang bundo sa hangin. Isang maliit na bata ang tumakbo at humarang sa harap niya, umiiyak at pilit na pinoprotektahan ang bahay ni Tatay Lito. Ngunit marahas itong hinila ng isang gwardiya, dahilan upang mapadapa ang bata sa putikan at magsimulang humalinghing sa sakit at takot. Ngunit bago pa man tumama ang bundo sa kahoy, ang lahat ng bulldozer ay biglang tumahimik. Ang malakas na ugong ng kanilang mga makina ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga operator ng makina ay tila nakatanggap ng isang hindi nakikitang senyas upang ihinto ang lahat. Lumingon si Marcos nang may galit, handa ng magmura dahil sa pagkaantala. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nabara sa kanyang lalamunan.
Mula sa dulo ng eskinita, isang hilera ng mga itim na sasakyang Mercedes-Benz ang dahan-dahang pumasok sa loob ng San Isidro. Ang kinang ng kanilang mga katawan ay tila isang dayuhang elemento sa gitna ng alikabok ng lugar. Ang bawat sasakyan ay may nakakabit na maliit na bandila ng L Group, ngunit may kakaibang selyo ito na tanging ang pinakamataas na opisyal lamang ang nagtataglay. Huminto ang pangunahing sasakyan sa tapat mismo ni Marcos. Ang init na lumalabas mula sa makina nito ay tila isang babala. Isang lalaking nakasuot ng barong ang mabilis na bumaba upang buksan ang pinto sa likuran. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa sasakyan, kabilang na sina Stella at Doña Carmen na napatayo mula sa kanilang pagkakaupo dahil sa kuryosidad at kaba. Isang pares ng mamahaling sapatos na may katamtamang takong ang unang tumapak sa maduming lupa ng San Isidro. Ang pagtama ng takong sa semento ay tila isang matatag na ritmo na nagpatahimik sa lahat. Kasunod nito ay ang paglabas ng isang babaeng balot ng awtoridad at dignidad. Nakasuot siya ng isang napaka-eleganteng itim na suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang mamahaling itim na salamin. Dahan-dahang hinubad ng babae ang kanyang salamin at nang magtama ang kanilang mga mata, ang bundo na hawak ni Marcos ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at bumagsak sa putikan, tila sumasagisag sa kanyang biglaang pagkawala ng lakas. Ang babaeng itinapon nila sa kalsada, ang asawang tinawag nilang basura, ay nakatayo ngayon sa harap nila, hindi bilang biktima, kundi bilang ang kapangyarihang magtatakda ng kanilang katapusan. Ang bawat hakbang ni Maya sa ibabaw ng bitak-bitak na semento ng San Isidro ay tila mga tibok ng hustisya na nagpapatahimik sa buong paligid. Ang kanyang itim na suit ay nagbibigay ng matinding kaibahan sa maputik na paligid, isang simbolo ng kapangyarihang nagmula sa pinakamababang antas ng lipunan. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang ang lahat ng mata ay nakapako sa babaeng dati ay tinapakan at kinalimutan. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit, kundi isang lalim ng paninindigan na tila isang tahimik na dagat bago ang dambuhalang daluyong. Anong ibig sabihin nito? Ang nangangatog na tinig ni Marcos ay bumasag sa katahimikan. Binitawan niya ang bundo na hawak na lumikha ng isang mahinang paglubog sa putikan. Maya, anong ginagawa mo rito na nakasuot ng ganyan? At saan mo nakuha ang perang pambayad sa mga sasakyang ito? Huwag mong sabihing nagbenta ka na ng katawan para lang makagawa ng ganitong eksena. Isang nakakainsultong tawa ang lumabas sa mga labi ni Marcos, isang desperadong pagtatangka na ibalik ang kanyang kontrol sa sitwasyon. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan, tila ba naghahanap ng kakampi sa kanyang kabaliwan. Look at her! Ang galing mong umarte, Maya. Akala mo ba matatakot mo ako? Sa pakitang tao mong ito, this is pathetic. Umalis ka na rito bago pa kita ipakulong sa panggugulo sa proyekto ng L Group. Mula sa gilid ni Maya, humakbang pasulong si Gabriel. Ang kanyang anyo ay tila isang matatag na baluti na nagpoprotekta sa kanyang kliyente. Inayos ni Gabriel ang kanyang salamin at iniharap ang isang asul na folder na may gintong selyo. Ingatan mo ang iyong pananalita, Marcos. Ang babaeng nasa harap mo ay hindi na ang taong maaari mong maliitin at saktan. Ipinapakilala ko sa inyo ang bagong hirang na chairperson at majority shareholder ng L Group. Siya ang may-ari ng kumpanyang kinabibilangan mo at siya ang may-ari ng lupang kasalukuyan mong dinudungisan. Ang balitang ito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng San Isidro. Ang mga taong nakikinig ay napasinghap, ang kanilang mga bulong ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumabagtas sa katahimikan. Si Stella na kanina lamang ay kampanteng umiinom ng champagne,
ay napatayo ng bigla dahilan upang matapon ang laman ng kanyang baso sa kanyang mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding pagkagulat at inggit. Imposible kasinungalingan yan. Ang sigaw ni Doña Carmen habang mabilis na lumalapit. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit, ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila sumisigaw ng pagtanggi sa katotohanan. Isang janitor lang ang tatay niya. Paano magkakaroon ng ganyang kayamanan ang isang hamak na janitor? Niloloko niyo kami. Isang impostora ka. Maya magnanakaw. Sa gitna ng galit ni Doña Carmen, mabilis nitong itinaas ang kanyang kamay, handang ilapat ang isang marahas na sampal sa pisngi ni Maya. Ngunit bago pa man madampi ang mga daliri ng matanda, sinalo ni Gabriel ang braso nito nang may matinding higpit. Ang bawat daliri ni Gabriel ay tila mga bakal na sipit na nagpakos sa braso ni Doña Carmen sa hangin. Huwag mong susubukang hawakan ng chairperson kung ayaw mong mabulok sa bilangguan ng mas maaga sa inaasahan mo. Ang malamig na babala ni Gabriel na tila isang hiwa ng patalim sa pandinig ng matanda. Marahan niyang binitawan ang braso ni Doña Carmen na tila ba nandidiri siyang madikitan ng balat nito. Dahan-dahang lumapit si Maya sa entablado. Hindi niya pinansin ang mga masasamang tingin ni Marcos. Sa halip tumingin siya sa mga residente ng San Isidro na nanonood ng may halong kaba at pag-asa. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng isang tauhan ni Marcos na tila napatulala na lamang sa kanyang presensya. Ang proyektong ito ay opisyal na pinapatigil ko ngayon din. Ang boses ni Maya ay dumaan sa mga speaker, malinaw at puno ng dignidad. Ang San Isidro ay hindi gigibain para sa bulsa ng mga taong walang konsensya. Ang lupang ito ay mananatili sa mga taong nagturing dito na tahanan dahil ito ang huling kabilin-bilinan ng aking ama, ang tunay na nagmamay-ari ng L Group. Tumingin si Maya ng diretso kay Marcos na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gitna ng ulan. Ang lahat ng kayabangan ng lalaki ay naglaho, napalitan ng isang matinding takot habang napagtatanto ang laki ng kanyang pagkakamali. Marcos, ang bawat sentimong ninakaw mo mula sa kumpanya ay may katapat na pananagutan. Ang dagdag ni Maya ang kanyang boses ay tila isang hatol ng tadhana. Simula sa oras na ito, tinatanggalan kita ng lahat ng kapangyarihan at karapatan. Hindi ka na empleyado ng kumpanyang ito. Isa ka na lamang kriminal na naghihintay ng kanyang hatol. Bumagsak ang balikat ni Marcos, ang kanyang tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa mapaluhod siya sa putikan sa mismong lugar kung saan niya dinuraan ang larawan ni Tatay Lito kanina. Ang bawat mata sa paligid ay nakatingin sa kanya, hindi na may takot, kundi may matinding panghahamak. Subalit sa gitna ng tagumpay ni Maya, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang katawan. Isang matinding kirot sa kanyang sinapupunan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Napahawak siya sa gilid ng podium, ang kanyang mukha ay biglang namutla habang ang pawis ay nagsisimulang bumuo sa kanyang noo. Lumingon siya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay humihingi ng saklolo habang sa likuran ay isang matinis na tawa ang narinig mula kay Stella. Isang tawang tila nagsasabing ang laban na ito ay meron pang madilim na pahina na hindi pa nabubuklat. Ang malaking screen na itinayo sa gilid ng entablado ay biglang nagkaroon ng buhay, naglalabas ng isang liwanag na tumagos sa alikabok ng San Isidro. Ang lahat ay tila na hipnotismo nang lumabas ang imahe ni Tatay Lito. Hindi siya ang janitor na may uling sa muka at may hawak na walis, kundi isang lalaking punong-puno ng dignidad, nakasuot ng plansadong Amerikana habang nakaupo sa isang marangyang opisina. Ang katahimikan sa paligid ay naging napakalalim, tila ba ang bawat hininga ay ipinagpaliban upang pakinggan ng boses mula sa kabilang buhay. Marcos, alam ko ang bawat pag-apak mo sa aking pagkatao noong ako ay naglilinis pa ng iyong sapatos. Ang boses ni Tatay Lito ay mahinahon, ngunit may bigat ng isang bundok.
Hinayaan ko ang lahat dahil gusto kong makita kung gaano kalalim ang iyong pagmamahal sa aking anak. Ngunit napatunayan mong ang iyong puso ay gawa sa maruming putik. Ngayon, sa harap ng lahat, ipinapahayag ko na ang L Group ay hindi kailanman magiging iyo. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay para lamang sa aking kaisa-isang tagapagmana, si Maya. Ang bawat salita ay tila mga palaso na tumama sa dibdib ni Marcos. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng initan. Ang bundo na kanina ay hawak niya ng may kayabangan ay dahan-dahan ng nilalamon ng putikan. Ang katotohanang ang janitor na palagi niyang sinusumpa ay ang bilyonaryong nagmamay-ari ng kanyang buhay ay sapat na upang durugin ang kanyang buong mundo. Sa isang iglap ang katahimikan ay nabasag ng lumapit ang tatlong lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga formal na dokumento. Kasunod nila ang dalawang pulis na may matitigas na mukha. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa bawat isa ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Marcos nang maramdaman niya ang lamig ng posas sa kanyang mga pulso. Marcos Ilustre, inaaresto ka sa kasong qualified theft at falsification of documents. May sapat kaming ebidensya ng iyong paglilipat ng pondo ng L Group patungo sa mga dummy accounts. Ang malamig na pahayag ng opisyal. Dahil sa takot lumingon si Marcos kay Stella, naghahanap ng huling kanlungan. Stella, please tawagan mo ang daddy mo. Gamitin niyo ang koneksyon niyo para ilabas ako rito. Ngunit ang Stella na nakatayo sa kanyang harap ay hindi na ang babaeng nangako ng pag-ibig sa harap ng altar. Ang kanyang mukha ay balot ng pandidiri at galit. Don't touch me, Marcos. Wala akong pakialam sa'yo. Ang totoo, kailangan ko ring iligtas ang sarili ko. I am filing for an annulment right now. I cannot be associated with a criminal like you. Umakbang paatras. Si Stella pinupunasan ang kanyang braso na tila ba nandidiri siyang madikitan ng lalaking dati ay itinatangi niya. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay tila nawala sa sariling katinuan. Ang kayabangan niya kanina ay napalitan ng isang huling hininga ng desperasyon. Lumuhod siya sa putikan, gumagapang patungo sa mga paa ni Maya, habang ang kanyang mamahaling bestida ay dinudungisan ng maduming lupa. Maya, anak ko, patawarin mo kami. Alam mo namang mahal kita. Di ba bugso lang ng damdamin ang lahat ng yon? Manugang pa rin kita, Maya. Tulungan mo si Marcos, parang awa mo na. Ang boses ni Doña Carmen ay gumaralgal sa tindi ng pag-iyak, isang tunog na puno ng pagpapanggap at takot na mawalan ng karangyaan. Dahan-dahang iniatras ni Maya ang kanyang mga paa, inilalayo ang kanyang sarili mula sa maruming hawak ng matanda. Tiningnan niya si Doña Carmen ng may matinding awa, hindi dahil sa kalagayan nito, kundi dahil sa kawalan ng dangal ng kaluluwa nito. Minsan niyo nang tinanong kung may karapatan ba ang anak ko na kumain ng masarap dahil sa kahirapan ko. Ngayon, hayaan ninyong ang batas ang sumagot sa inyo. Ang anak ko ay lalaking may dangal at yaman, samantalang ang anak mo ay hihimas ng rehas dahil sa sarili ninyong kasakiman. Tumayo ng tuwid si Maya, muling inayos ang kanyang suit at tinitigan ang nagaganap na kaguluhan ng may kalmado ngunit matatag na mga mata. Sa kanyang tabi, nananatiling nakatayo si Gabriel, ang kanyang katawan ay tila isang matatag na poste ng katarungan. Ngunit habang pinapanood ni Maya ang pagkaladkad ng mga pulis kay Marcos, napansin niya ang biglang pagbabago sa anyo ni Gabriel. Ang matikas na tindig ng lalaki ay biglang nawalan ng balanse. Ang mukha ni Gabriel ay biglang namutla. At ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapit sa kanyang dibdib, tila may isang matinding kirot na hindi na niya kayang itago. Isang mahaba at tuyong ubo ang lumabas sa kanyang bibig at sa puting tela ng kanyang panyo ay may bahid ng pulang likido na tila isang babala ng kamatayan. Gabriel, ang sigaw ni Maya na puno ng kaba. Agad niyang inabot ang braso ng lalaki,
bago pa man ito tuluyang bumigay sa lupa. Tumingin si Gabriel kay Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit may kasamang matinding pamamaalam. Ang tagumpay na nakamit ni Maya ay biglang nabalutan ng isang madilim na ulap. Sa oras na nakuha na niya ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan, handa na ba siyang harapin ang posibilidad na mawala naman ang kaisa-isang taong naging kalasag niya sa gitna ng bagyo? Ang amoy ng antiseptiko at ang maputlang liwanag sa loob ng silid ng ospital ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa nag-aalalang puso ni Maya. Walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha habang nakatitig sa mapayapang mukha ni Gabriel. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng lalaki na sinasabayan ng regular na paggalaw ng linya sa monitor ng makina ay ang tanging nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang naguguluhang isipan. Mahigpit niyang hawak ang kamay nito, tila inililipat ang lahat ng kanyang lakas upang hindi tuluyang bumigay ang lalaking naging sandigan niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Gabriel. Ang kanyang mga pilikmata ay marahang umangat at ang unang bagay na hinanap ng kanyang paningin ay ang babaeng nakaupo sa kanyang tabi. Isang mahina ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang mga labi. Bakit ka umiiyak? Maya, ang isang reyna ay hindi dapat nag-aaksaya ng luha para sa isang simpleng abogado. Ang boses ni Gabriel ay paos, ngunit may taglay na lambing na tumagos sa kaluluwa ng babae. Masa. Hindi napigilan ni Maya ang sarili. Inilapit niya ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki, maingat na iniiwasan ang mga nakakabit na tubo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit itinago mong may sakit ka? Akala ko ba ay magiging magkakampi tayo sa lahat ng laban? Ang humihikbing tanong ni Maya ang kanyang balikat ay walang tigil sa panginginig. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang malayang kamay sa buhok ni Maya, dahan-dahang sinusuklay ang mga hibla nito. Ipinagtapat niya ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Mayroon siyang malubhang sakit sa puso na taglay niya mula pa pagkabata. Ito ang dahilan kung bakit mas pinili niyang maging isang tahimik na tagapagbantay. Natatakot siyang mahalin si Maya ng lubusan dahil alam niyang anumang oras ay maaari siyang bawiin ng tadhana at ayaw niyang mag-iwan ng panibagong sugat sa puso ng babaeng sapat na ang naranasang sakit. Napakatanga mo, Gabriel. Ang malambot ngunit may diin na wika ni Maya habang iniangat ang kanyang mukha upang salubungin ang mga mata ng lalaki. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung ano ang kaya kong tiisin. Mas pipiliin kong makasama ka kahit gaano pa kaikli ang panahon kaysa mabuhay ng mahaba na puro kasinungalingan at pangaapi. Sabay nating lalabanan ang sakit na ito. Hindi mo na ako pwedeng iwan. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Gabriel, isang pag-amin ng kanyang sariling kahinaan at pagtanggap sa pag-ibig na matagal na niyang ipinagkakait sa sarili. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Maya, isang tahimik na pangako na gagawin niya ang lahat upang patuloy na huminga para sa babaeng nasa kanyang harapan. Habang ang pag-ibig at pag-asa ay muling umuusbong sa loob ng tahimik na silid ng ospital, isang malalim na kadiliman naman ang tuluyang lumamon sa mga taong naghahasik ng puot. Sa loob ng isang masikip at malamig na selda, nakaupo si Marcos sa sahig na semento. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng kupas na uniporme ng bilangguan. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at sugat mula sa pang-aabuso ng mga kapwa niya bilanggo. Nakayuko siya mahigpit na nakakuyom ang mga nanginginig na daliri sa isang lukot na litrato ni Maya mula sa kanilang nakaraan. Ang mapait na pagsisisi ay tila isang lason na unti-unting sumisira sa kanyang isipan. Ipinagpalit niya ang isang ginto para sa isang huwad na kinang, at ngayon, ang tanging yaman na naiwan sa kanya ay ang alaala ng pagmamahal na itinapon niya sa putikan. Sa kabilang bahagi ng lungsod ang kamay ni Stella.
na dati ay punong-puno ng mamahaling singsing, ay nakababad ngayon sa isang palangganang puno ng malansang tubig at mabula na sabon. Upang makabayad sa mga nagkapatong-patong na utang ng kanyang pamilya, napilitan siyang magtrabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang madilim na karinderya. Ang bawat pangungutya ng mga taong dumadaan ay tila mga latigong humahampas sa kanyang natitirang dangal. Samantala, si Doña Carmen ay tuluyan ng nawalan ng katinuan. Madalas siyang makitang nagpapalaboy-laboy sa mismong mga eskinita ng San Isidro na dati ay pinandidirihan niya. Nakasuot siya ng maruruming basahan na mumulot ng mga makikintab na balot ng candy at itinatago yun sa kanyang bulsa habang patuloy na bumubulong sa hangin na ang mga yon ay mga diamanteng magbabalik ng kanyang kapangyarihan. Ang tadhana ay nagbigay ng isang napakalupit na hustisya, ipinaranas sa kanila ang eksaktong buhay na kanilang hinamak. Paglipas ng ilang buwan, ginamit ni Maya ang kanyang malawak na impluensya at kayamanan upang itatag ang Yaman ng Luha Foundation. Ito ay isang malaking pasilidad na nagbibigay ng libreng pag-aaruga, edukasyon at proteksyon para sa mga inabandonang ina at mga babaeng dumanas ng pang-aabuso. Sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan, naging isang matibay na haligi si Maya para sa mga taong nawalan ng boses. Sa isang maaliwalas na hapon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na sadyang iningatan sa gitna ng bagong tayong parke ng San Isidro, nakaupo si Maya habang pinagmamasdan ang ginintuang sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon. Dito madalas magpahinga si Tatay Lito noong siya ay nabubuhay pa. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, ang kanyang kalusugan ay kapansin-pansing bumubuti dahil sa mga makabagong panggagamot at higit sa lahat dahil sa pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng rason upang mabuhay. Umupo si Gabriel sa tabi ni Maya at inakbayan ito ng buong pag-iingat. Ang tiyan ni Maya ay malaki na nagdadala ng isang bagong buhay na malapit nang masilayan ang mundo. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang malapad na palad sa ibabaw ng tiyan ni Maya. Yumuko siya ng bahagya at nag-iwan ng isang napakalambing na halik sa balat na bumabalot sa sanggol. Pangako ako ang magiging pinakamagaling na tatay sa iyo at hinding-hindi ko pababayaan ang reyna ng buhay natin, ang tapat na bulong ni Gabriel. Bilang tugon, isang malakas na paggalaw ang naramdaman nila mula sa loob ng sinapupunan, tila isang masayang pagsang-ayon mula sa munting anghel. Isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang kapayapaang matagal niyang pinangarap. Ang lahat ng luha at pait ay naging pataba lamang sa isang napakagandang hardin ng buhay na ngayon ay sabay nilang aalagaan. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila isang ilog na patuloy sa pag-agos, tinatangay ang mga alaala ng pait at iniiwan ang matatabang lupa para sa mga bagong simulain. Ang hapon sa sementeryo ay balot ng isang kakaibang katahimikan, hindi isang katahimikang nakatatakot, kundi isang kapayapaang nagmumula sa pag-unawa. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa mga dahon ng malalaking puno, lumilikha ng mga sayaw ng liwanag sa ibabaw ng marmol na puntod ni Tatay Lito. Isang batang lalaki na may edad na 3 taon na may mga matang kasing amo at kasing linaw ng sa kanyang lolo, ang masayang tumatakbo sa damuhan. Ang kanyang mga maliliit na yapak ay halos hindi lumilikha ng tunog, tila ba ayaw niyang mabulabog ang pamamahinga ng mga nandoon. Siya si Lito, ang batang naging mitya ng katapangan ni Maya sa gitna ng unos. Dahan-dahang lumapit si Maya sa puntod, bit-bit ang isang bungkos ng sariwang puting rosas. Wala na ang itim na suot ng isang matapang na chairperson. Sa halip ay nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestida na sumasalamin sa kalangitan. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, ang bawat linya ng pagod ay napalitan ng isang nangiti na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa.
Sa kanyang tabi, nananatiling matatag si Gabriel. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa bewang ni Maya, nagbibigay ng init na tila isang pangako na hinding-hindi mapapako. Tay 3 taon na. Tingnan mo si Lito. Kasing kulit mo raw. Sabi ng mga kapitbahay natin sa San Isidro. Ang banayad na wika ni Maya habang dahan-dahang inilalapag ang mga bulaklak. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan ng kanyang ama at sa bawat kumpas ng kanyang daliri, tila ba nararamdaman niya ang magaspang at mapagmahal na palad ng matanda. Inayos ni Gabriel ang suot na sombrero ng maliit na bata at lumingon kay Maya. Gael, look at him. Minsan kapag nakikita ko siyang tumatawa, pakiramdam ko ay kasama pa rin natin si Tatay Lito. Ang yaman ng Luha Foundation ay nakatulong na sa mahigit 5,000 mga ina ngayong taon. I think Tatay would be very proud of you, Maya. Tumango si Maya at sumandal sa balikat ni Gabriel. Alam mo, Gael, matagal ko nang kinalimutan ang galit. Noong huli kong mabalitaan si Marcos ay nananatili pa rin sa loob at si Stella naman ay hirap pa ring bumangon. Pero hindi ko na sila tinitingnan bilang mga kaaway. Tinitingnan ko sila bilang mga taong naging bahagi ng aking paglalakbay upang matuklasan ko ang sarili kong lakas. Napatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang batang si Lito ay tumigil sa pagtakbo. May nakita siyang isang maliit at dilaw na bulaklak na tumubo sa gilid ng marmol. Maingat niya itong pinuputol at dahan-dahang lumapit sa kanyang ina. Sa isang napakalambing na kilos, itinirik ng bata ang maliit na bulaklak sa buhok ni Maya, eksakto sa paraang ginawa ni Maya sa sarili niya noong siya ay nagtatrabaho pa sa karinderya sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang pagkilos na yon ay nagdulot ng isang matinding kurot sa puso ni Maya, isang kurot ng purong kaligayahan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak at hinalikan ang noo nito. Ang yaman ng luha na naging pamagat ng kanyang buhay ay hindi na tungkol sa pighati, kundi tungkol sa mga butil ng karanasan na nagpatubo sa isang napakagandang hardin ng pag-ibig at katapatan. Ang huling aral na iniwan ng kwentong ito ay malinaw na tila kristal. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng diamante o sa kapal ng pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang integridad ng isang tao, ang kakayahang manatiling mabuti sa gitna ng kawalang katarungan, at ang lakas na bumangon mula sa putik upang maging isang liwanag para sa iba. Ang bawat luhang pumatak ay hindi nawalan ng halaga dahil ang mga ito ang naglinis sa paningin ni Maya upang makita ang tunay na ginto sa kanyang buhay, ang pamilyang nagmamahalan at ang dangal na hinding-hindi matatumbasan ng anumang halaga. Habang papalubog ang araw, dahan-dahang naglakad ang 3 palabas ng sementeryo. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa damuhan, magkakakabit ang mga kamay, tila isang matatag na tanikala ng pag-asa. Ang hangin ay humahalik sa kanilang mga pisngi, may dalang bulong ng isang bukas na puno ng liwanag. Ang laban ay tapos na, ang hustisya ay nakamit na, at sa wakas ang puso ni Maya ay nakauwi na sa tunay nitong tahanan.